Okay, dito tayo sa Palace Street, papasok ng BF Las Piñas. So itong BF na to, BF Homes, ay nakahati sa dalawa, BF Parañaque at BF Homes Las Piñas. So kapag meron tayong friendship sticker, pwede tayong dumaan dito. Ayan, nakalagay dyan. Up to Elizalde Avenue. Hanggang doon lang. Kung papasok na kayo ng BF Homes Parañaque, hindi na siya pwede. So, yung sakop lang ng BF Las Piñas ang pwede nating madaanan. So, iba na yung sticker ng BF Homes Parañaque. Pero kung dito lang din tayo sa area ng Las Piñas, makakapasok, makakalabas tayo kapag meron tayong friendship sticker. So para makalabas tayo dun sa isang dinadaanan ng friendship sticker, dito tayo sa kaliwa. Kakaliwa tayo dito. So yung mga friendship sticker ng Las Piñas hanggang Tropical Avenue at hanggang Elizalde Avenue lang. Yung corner na yon. So kung papasok kayo ng BF Homes Parañaque, ay kailangan nyo nang mag-present ng ID. Pero kung dito lang din tayo sa Las Piñas, dadaan ay padadaan din naman tayo. Kasi allowed naman yung may friendship sticker dito. So ang lalabasan natin dun sa may Aguirre, BF International, yung lugar na ating dadaanan. Pero ito ay, ulitin ko, BF Las Piñas, tapos yung sa kabilang side, may mga gate kasi dito, sa kabilang side ay BF Homes Parañaque. So yung BF Resort Las Piñas, doon yun sa kabilang side sa may Alabang Zapote Road. Ito naman ay BF Homes Las Piñas, tapos doon sa kabilang side ay BF Homes Parañaque. So ito yung kanan na to, ilang metro lang ay nandun na yung bagong gate at papasok na yun ng BF Homes Parañaque. So gamitin natin yung ating friendship sticker. Pumasok tayo dun sa may Southland, sa may Palace Street, Palace Gate. Tapos labas tayo dito sa may Aguirre, sa may BF International School. Tapos, paglabas natin ng Aguirre, daan tayo ng konti sa may Naga Road. Pasok naman ulit tayo ng isa pang village ng Las Piñas na pwede ding dumaan kung meron kang sticker, friendship sticker ng Las Piñas. So halos magkadugtong tong BF Las Piñas saka yung BF Homes Parañaque. Ang pinaka-boundary lang nila ay yung mga gate ng mga guard, yung mga post.
Guys, kung madadaan kayo dito sa lugar na to, meron ditong bilihan ng merienda. Ayan. Turon, banana Q, may mga prutas din. Masarap yung luto nila dito. Ayan, dito sa gawing kaliwa. Kaya kung madadaan kayo dito. May parking din doon na pwedeng magpahinga habang nagme-merienda. Paglabas natin ng gate mamaya, babaybay lang tayo ng konti dun sa Aguirre. Tapos papasok tayo ng Naga Road. At papasok naman tayo ng isang village ulit. At doon talagang mapapatunayan natin na kapag meron kang friendship sticker, may mga villages dito sa Las Piñas na pinapadaan nila, allowed na dumaan. Pero yung iba, may mga karamihan, may mga oras lang na pwedeng makadaan yung may friendship sticker. Parang hanggang 9 lang yata ng gabi. So kapag lumagpas ka na doon, hindi na sila nagpapadaan. At may oras lang din sa umaga ang pag-open nila. Parang opening closing lang, parang ganon. So ito na yung gate nila, BF Homes. Pero Las Piñas to. So ito yung Tropical Avenue. At dito yung school ng BF International School. Ayan, kapag wala silang sticker, ID yung pinapresent, tapos binabalik naman pag lalabas. Pero tayo, mayroon tayong sticker, kaya hindi tayo sinisita. Pinapalusot lang tayo. Mamaya, doon sa Gatchalian Village, makakadaan ulit tayo at makikita natin na talagang kapag may sticker ay malaking bagay. So, kanan tayo dito. At pasok tayo dito. Shortcut tayo dito sa Valley 7, San Antonio. So, merong shortcut dito. Ayan, kapag papasok tayo, mag-signal lang tayo sa kanila. May mga motorista na ayaw magbigay, pero meron din naman na mga nagbibigay sila. San Antonio Valley 7 ang lugar na to. Tapos may labas naman to sa Naga Road.
Okay, so ito na yung Naga Road. Shortcut lang tayo. Tapos, bandang unahan lang, pasok naman tayo ng Gatchalian Village. Pagdating natin dito sa Shell Gasoline Station, kakanan tayo. Yung isang comment na na-receive natin doon sa last video natin tungkol sa mga dito sa friendship sticker, ang sabi nung comment ay kung legitimate na taga rito sa Las Piñas, libre na binibigay yung friendship sticker sa City Hall ng Las Piñas. So kung taga rito kayo at gusto nyo nang magkaroon ng friendship sticker, ipe-present nyo lang yung license, yung registration, tapos yung nakapangalan sa inyo, naka-address. Ngayon, libre na mabibigyan kayo. Yung isang nagtanong naman, sabi niya, paano kung bagong lipat ng Las Piñas? So, na-replyan naman natin at sabi natin ay makipag-ugnayan na lang sa kanilang mga barangay officials o sa mga homeowners officials. So ito yung daan papunta ng village dito sa isang pwedeng daanan ng mayroong friendship sticker. At ang gate na lalabasan naman natin mamaya ay C5 extension. So, kung galing kayo doon sa Alabang Zapote Road, meron kayong friendship sticker. Tapos kung dito yung papasukan nyo sa may papunta kay C5 extension, ito yung pinakamagandang daan. Ikot lang kayo ng kaunti sa BF Almanza. Tapos pasok dito sa Gatchalian Village. Ayan. So, kapag nakikita na may sticker tayo, ay hindi na sinisita, pinapadiretso lang. Pero kapag nakita na wala kang sticker at dumaan ka dito, meron silang ticket. Nung mga nakaraan ay 20 pesos. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano yung singil nila. Papunta tayo ng Manila ngayon, pero since napaka-traffic dun sa Alabang Zapote Road, kaya minabuti natin na umikot na lang tayo dito sa mga village na pinapadaan ng may friendship sticker. So BF Las Piñas yung una nating dinaanan, tapos ngayon itong Gatchalian Village. May mga signage naman dito, ayan, kagaya niyan, 2C5 extension. So, hindi naman tayo maliligaw. Basta sundan lang natin yung mga signage, yung arrow.
So ito na yung pinaka main road dito. Marquez. So, hindi tayo makaabante. At may truck na nakaparada dito. Galit na yung nasa likod natin. So malaking bagay yung shortcut na to kung may ipit kayo doon sa Alabang Zapote Road sa may Southlands. Ito yung isang option. Kung meron kayong friendship sticker, pwede nyong gamitin. At yung mga dinaanan natin na mga gate at yung mga nag-exit tayo, so doon lang yung daan. At dito na yung labas sa may C5 extension. Ang daming namamasyal dito, guys. Pag ganitong malilim, hapon, yan. So maraming namamasyal dito. At dinedevelop din yung lugar na to. May mga nagtitinda ng mga pagkain yan. Yung mga sasakyan pwedeng i-park dito. Malawak yung parking. So pwedeng mag-banding. Ayan. So ito yung C5 extension. At kaliwa tayo dito. So papunta tayo ng Coastal going Baclaran. So kaya kakaliwa tayo dito. Minsan may mga motorista na talagang hindi sila nagbibigay. At meron namang mga nagbibigay naman sila. So ang labas nito ay sa Cavitex na. At ito yung isang way na binuksan ng Cavitex doon sa kabilang side na kung galing ka doon sa Cavitex, galing Baclaran, tapos pupunta ka ng dito sa area na to, punta ka ng Taguig, meron dong ginawang rampa, may entry point na doon. So malaking tulong din yung friendship sticker. So kung pupunta ka ng ng Cavitex, ng Coastal, dito ka dadaan sa ibabaw. Kasi yung ilalim na yan, papunta yan ng Bamboo Organ, ng Quirino Avenue.
papunta ng side ng yung kanan dyan papunta ng Baclaran, tapos yung dito sa kaliwa papunta ng Sacote. Etong tulay na to talagang ginawa to para yung mga galing doon sa C5 extension papunta dito sa expressway, hindi na matatraffic doon at dire-diretso lang dito. So napakaganda nung ginawang project na yan. Okay, dito meron namang signage na kung papunta ka ng Manila, ito, to Manila via Coastal Road. So, itong side na to sa kanan, halos service road to. Mga motor pwedeng dumaan dyan. Pero dito, hindi na pwede yung mga motor kasi loob na to ng expressway, coastal. So, yung speed limit dito ay 100 kph. Kung kaya ng 100, okay lang. Pero kung hindi, okay lang din. So, malapit ka agad yung toll plaza nung pumasok tayo dun sa dulo ng C5 extension. Compared dun sa pipila ka dun sa Alabang Sapote Road na ganitong oras talagang napaka-traffic. Kaya lang, syempre, kailangan merong friendship sticker para makalusot dun sa mga gate. Ito, kapag dadaan tayo ng mga toll plaza, hintayin nating bumaba yung barrier. Ayan, tsaka tayo mag-proceed. So, 35 lang yung bayad dito. Hanggang ano na to, hanggang Baclaran. Pwede din tayong mag-shortcut doon sa MOA. Pero Saturday kasi ngayon baka matraffic doon. May isang experience tayo na sobrang traffic. Ganitong araw yun, Saturday. At sobrang traffic talaga yung naranasan natin noon. Kaya pipiliin natin ngayon na dito na lang tayo, diretso ng Ross Boulevard. So, yung destination natin ay sa UN Avenue, Manila. Parang hindi naman matraffic ngayon. 6 o'clock na ng hapon yung time natin.
Etong expressway na to, meron din tong link papunta ng SLEX at papunta ng NLEX. Kailangan lang dumaan ng Skyway. So kung papunta kayo ng NLEX at gusto nyo mabilis lang yung biyahe, akyat lang kayo dito sa Skyway. At kapag nakakayat kayo dyan sa Skyway, meron lang ding mga exit ang NAIA terminal. Pero may mga signage naman yan kung saan yung mga daan. Akyat kayo dito, yan sa Skyway, tapos kung papunta kayong NLEX, makakababa na agad kayo dun sa mismong Balintawak, malapit na sa Toll Plaza. Tapos kung papunta naman ng SLEX, ang baba nyo na ay doon na sa loob ng sakop pa rin ng Skyway, malapit na siya sa Nichols Plaza. Pero syempre Skyway, hindi yung dadaan ng SLEX Nichols Plaza toll fee, toll gate, doon sa toll nila doon. So dire-diretso lang yon at papunta kayong SLEX, ang baba nyo na ay lagpas na ng Muntinlupa, yung dulo ng Skyway na, yung dinugtong sa Skyway Stage 2. So kung galing kayo dyan sa Cavite, Bacoor, Las Piñas, tapos ang biyahe nyo papunta kayo ng NLEX, mag-Skyway na lang kayo, pinakamagandang daan. Kahit may bayad, pero sulit yung biyahe. Tapos kung papunta kayo ng Batangas, ayan, meron ding nakalink doon na Skyway din, papuntang South. At magiging mabilis yung mga biyahe nyo. Okay, nandito na tayo sa Rojas Boulevard. At babaybayin na lang natin tong Rojas Boulevard. Tapos pwedeng sa UN na tayo dadaan mismo, or pwede tayong mag-option ng ibang mga daan kung halimbawang may mga traffic tayong madadaanan. Dito meron din ditong speed limit. So sa mga car 60 kph, tapos sa mga close vans, mga trucks, bus 50. Okay, medyo maganda. Tuloy-tuloy lang yung green light. Mula nung tumawid tayo doon kanina. So, naka-green. At akyat lang tayo dito sa flyover. Ang ilalim dito ay EDSA. Tapos sunod na flyover naman, ang ilalim ay Buendia or Hilpuyat. Ito yung Baclaran Church, yan. Maraming mga nagtitinda pa rin dyan. So, nadadaanan naman yung street.
So ito yung flyover na ang ilalim nito ay EDSA. Maluwag yung EDSA. Sunod na tulay na dadaanan natin, ang ilalim naman ay Buendia. Okay, may ginagawa din dito sa right side. Yan. Bago dumating ng flyover. So may backhoe pa doon sa gitna. So ito yung ilalim nito ay Buendia. Ayan, Hilpuyat. At yung sunod dito ay may traffic light na tayong madadaanan. So Vito Cruz or P. Ocampo. Kung papasok kayo ng Vito Cruz o Pablo Ocampo, tas galing kayo dito sa Rojas Boulevard, huwag kayong liliko ng mismong kanto ng Vito Cruz at ng Rojas Boulevard kasi uhulihin kayo doon. Lahat ng mga vehicles going to Vito Cruz, ayan, dapat mag-service road ka agad. Ayan, nakasulat sa kanan. Vehicles going to Vito Cruz, hindi nababasa sa ating camera kasi maliit yung nakasulat. Dapat dumaan dyan sa service road. Ganon din sa Quirino Avenue. Kung galing kayo dito sa Rojas Boulevard, kakanan kayo ng Quirino Avenue, dapat before mag-Quirino Avenue ay papasok na kayo dun sa service road. Kasi kapag dumaan kayo ng dito mismo sa kanto ng P. Ocampo, ng Vito Cruz, tapos kanto ng Quirino Avenue, ano talaga dun, may mga nagbabantay. Inuhuli nila, tinitikitan. Kasi yun nga yung kanilang ginawa dyan, sa service road nila pinapadaan. Yan, yung service road na yan. Kaya mapapansin nyo, pagdating dito sa kanto na to, wala nang kumakanan dyan. Kasi dire-diretso lang lahat ng flow ng mga sasakyan dito. Kaya nilagyan nila ng way yung mga kakanan ng P. Ocampo na sa service road dadaan. Ganon din dito sa Quirino Avenue. Kailangan
Dyan sa service road sila dadaan. May isang napakagandang project dito sa Distrito 5 ng Maynila. Ang project dito ay ito yung pinakaunang hospital. First cancer hospital sa buong Pilipinas. Dito yan. Dito yan sa District 5 ng Manila. Project ng Manila. At sa pagkakaalam ko, si Congressman Erwin Cheng ang may akda. Siyempre, yung approval din ng Manila Councils, ng mayor, ng vice mayor, ng mga councilors. So, UN tayo papasok. Gawin na tayo dito sa bandang gitna ng konti. Shortcut tayo sa service road. Ito naman yung service road ng Rojas Boulevard. Ito ang Pedro Hill. At susunod na yung UN Avenue.
Okay guys, ito na yung UN Avenue. So hanggang doon lang tayo sa top. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. Salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment, nag-like, nag-share. Salamat sa lahat ng mga nakakapanood sa ating channel. So may mga one way din dito kung magagawi kayo dito. Etong Bocobo Street, one way to papunta doon sa kanan. Tapos yung Maria Orosa naman, one way naman galing kanan, papunta doon sa kaliwa. Ganun din doon sa mga nadaanan natin sa likod, yung Del Pilar. So one way din doon. Pero itong UN Avenue, two way. Kaya lang yung mga traffic light niya, merong galing dun sa kasalubong natin, pwede silang mag-turn left kasi may traffic light naman na ina-allowed sila. So may mga traffic light na pwedeng dalawa yung kanilang way. Pero meron din naman na diretso lang. So medyo delikado yung barrier na yon paglagpas nyo dun sa may Bocobo kasi medyo naka-curve siya ng konti. Kapag gabi na, baka hindi mapansin, pwedeng masagi. Kaya ingat kung gabi kayong dadaan dito sa UN Avenue. Doon sa kanto ng Bocobo Street. Okay, ito na ang Taft Avenue, UN Avenue. Maraming salamat muli sa lahat, sa mga nag-subscribe, mga nag-share, nagla-like, nagko-comment. Salamat sa mga nakakapanood ng ating channel. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all.